56. Sino ang outsider? Pinuksan ni Surui ang pag-record ng telepono, at sunod-sunod na pag-uusap ang lumabas mula rito. Sa kabisera, may ilang mga tao na hindi mo talaga kayang guluhin. Ang kamao lang ang nakikita mo, ngunit hindi ang kapangyarihan dito. Hanggat mapasaya mo si Su Xiao, ano ang masama sa pagyurak sa iyo hanggang mamatay? Baka hindi mo alam na sa paningin namin, hindi ka man lang palaruan. Anong halimaw? Boses ito ni Han Buyi. Sa pakikinig sa kanyang tahasang pananalita na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at katayuan, ang mga mukha ng pamilyang Su ay naging sobrang pangit. Hindi lang siya nagpakita ng kanyang kapangyarihan, tinawag din niyang hayop si Surui. Ito ang sinabi sa akin ng kasambahay ni Master Su Yinglong. Sa kanilang opinyon, ang pagpatay sa akin ay isang bagay na syempre. Nanunuya si Surui. Sa totoo lang, kung wala ito kung may kausap ako, malamang na hindi ako pupunta rito sa ganoong kataas-taasang paraan. Napakalinaw ng mga sinabi ni Surui, ginawa ko ito para sa pamilya Su. Ang layunin ay upang makita mo ang mga pangit na mukha ng ilang nagpapakilalang mga miyembro ng pamilyang Su. Lubhang madilim ang mukha ni Su Wuji. Likas na galit si Su Tianqing. Alam niya na halos hindi maiiwasan ng isang malaking pamilya ang mga pag-uugaling iyon. Hindi lamang ang pamilyang Su, kundi pati na rin ang maraming pamilya. Gayunpaman, sa likod ng mga eksena ito ay isang bagay na gawin ito dito, ito ay isa pang marinig ito sa iyong sariling mga tainga. Naramdaman din ng ibang miyembro ng pamilyang Su na nag-iinit ang kanilang mga mukha, at ang kanilang mga puso ay puno ng galit. Palagi silang tinuturuan na maging low profile. Isa sa moto ng pamilyang Su ay ang mahigpit na pagbabawal sa publisidad. Kung tutuusin, sa kanilang taas, maraming kilos ang makikita at pinalalaki ng iba. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang mag-iwan ng hawakan sa iba. Kung ang bawat isa sa kanila ay napakataas ng profile. At magagamit ng lahat ang kanilang posisyon para matapakan ang mga tao ng walang ingat. Ano ang mga kahihinatnan nito? Maaaring hindi na magtagal ang pamilyang Su. Nalunod siya sa hindi mabilang na laway sa ilang minuto. Gayunpaman, malinaw na ginamit ni Han Buyi ang kapangyarihan upang tapakan ang mga tao bilang isang bagay, at ipinagmamalaki ito. Kung hindi si Surui ang tumapak siya sa pagkakataong ito, kundi ang ibang mga ordinaryong tao, ang mga ordinaryong taong ito ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong tumalikod. Kahit na nagpupumilit sila habang buhay, wala silang pagkakataong maghayganti. Ang mga mata ni Su Tianqing ay humihinga ng apoy. Siya ang pinakamaikling nagpoprotekta. Sa oras na ito, ang hindi niya kayang tiisin, ang nakakatandang kapatid na babae, ay ang sinabi ni Han Buyi ay talagang nakatutok kay Surui. Hindi alam ng pamilyang Su Mingli kung anong posisyon at boses mayroon si Surui sa kasalukuyang inner circle ng pamilyang Su. Bagamat ang taong ito ay hindi kailanman nakilala sa publiko ang kanyang mga ninuno at bumalik sa angkan. Hindi lihim na siya ay dumadaan sa dingding sa bawat oras. Maraming miyembro ng pamilyang Su ang nag-iisip na hanggat payag si Surui, kukunin ito ni Ji. So ang lahat ng karapatan ng pamilya ay ipinasa kay Surui. Ang ilang miyembro ng pamilyang Su ay nakakaramdam ng labis na kaba sa malamang na sitwasyong ito. Kung tutuusin, walang gustong hamina ang kanilang katayuan. Gayunpaman, kung mangyari ito, hindi lamang nila pipigilan ang kanilang hininga at titiisin ito. Bukod dito, walang ibang paraan. Ngunit sa kabutihang palad, si Surui ay hindi nagpakita ng kasakiman sa kapangyarihan mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, na nagpapagaan sa pakiramdam ng maraming tao. Sa ganitong mga kalagayan, iilan sa mga miyembro ng pamilyang Su na naroroon ang talagang napupuot kay Surui. Sa kabaligtaran, labis nilang kinasusuklaman ang pamilyang Su Mingli. Isa lang itong side branch ng pamilyang Su. At imposibleng makakuha ng mataas na kamay sa inner circle. Ngunit ang gayong tao ay maaaring hayagang magsabi ng gayong mga mapagmataas na salita, ito ay sadyang hindi mapapatawad. Gaano kalala ito makakaapekto sa reputasyon ng pamilya Su. At ang punto ay, naapakan nila ang ulo ni Surui. Maaari ba silang palayain ni Su Tianqing? Matitiis kaya ni Su Wuji ang hiningang ito? Kung nalaman ito ni Mr. Su, anong klaseng galit siya? Sa pag-iisip ng ilan sa mga dumadagandong na pamamaraan na ginamit ni Mr. Su sa pagharap sa mga problema sa pamilya, ang ilang tao sa silid ay nanginginig ng hindi mapigilan.
Kaya, ang nanginginig na mga taong ito ay nagsimulang tumingin sa pamilya ni Su Mingli ng may awa. Inalis ni Surui ang telepono at sinabing, hindi ko kailangang sabihin ang aking posisyon. Sa tingin ko lahat ng naruroon ay naunawaan ang mga salita sa recording. Tumingin si Su Qian kay Surui. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Li Langsan, malapit na siyang sumabog. Tumayo siya, tumingin kay Su Qian, at matalim na sinabi, tama ba kayo? Su pamilya, bakit nakalabas ang mga siko? Sinong pupuntahan mo? Habang nagsasalita siya, itinuro niya si Su Qian, nanginginig sa galit. Pagkatapos ituro si Su Qian, sinimulan niyang ituro muli si Su Wuji. Hindi ka ba boss? Bakit hindi manindigan para sa hustisya? Bakit hindi tumayo para sa anak ko? Nang marinig na ang kanyang manugang na babae ay naglakas loob na ituro ang ilong ni Su Wuji at magmura. Si Su Mingli ay natakot kaya nawalan siya ng malay. Dali-dali niyang hinayla ang asawa, ngunit hindi ito umubra. Ganap na wala sa kontrol. Kung hindi ako bigyan ng hustisya ng pamilyang Su ngayon, mananatili ako dito. Ipapaalam ko sa lahat sa mundo na ang pamilyang Su ay isang grupo ng mga duwag. Itinuro ni Li Langsan si Su Wuji at nagmura. Halos mangulo ang ilong ni Su Wuji sa galit. Shrew! Sumangot siya ng malakas. Nang marinig na pinagalitan ni Li Langsan ang lahat sa pamilyang Su, wala sa mga taong naruroon ang may magandang mukha. I think she's a bitch of din. May panginginig sa boses ni Surui. Maganda kung may tahi ang bibig na ito. Pihira para sa dalawang magkapatid na ito na ipahayag ang parehong pananaw sa isang bagay ng sabay, at hindi pinuna ni Surui si Su ng walang hanggan. Ikaw ay isang grupo, tigaw ni Li Langsan. Gayunpaman, hindi siya paranoid sa pag-uusig. Sa katunayan, ang pamilyang Su at ang mga taong nasa tapat ay talagang isang gang, hindi lamang isang gang, kundi isang pamilya. Bilang miyembro ng pamilyang Su, tahasan nilang nilabag ang mga alituntunin ng pamilya. Pinubuli ang iba, at may katwirang nakipagtalo. Sa palagay ko ay hindi kailangan ng aming pamilyang Su ang ganoong tao. Sa wakas ay nagsalita na si Su Tianqing. Tumayo si Su Waxian sa isang tabi na may napakasamang mukha, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng magiging pinuno ng pamilyang Su. Ano bang masama sa anak ko na nang-aapi ng iba? Iyan ang kanilang karangalan. Kahit na ang mga taong ito ay binubuli hanggang kamatayan, karapat-dapat sila. Patuloy na sumigaw si Li Langsan. Hindi sinasadya ni Surui na magalit, sanay na siya. Nakatayo sa isang tabi habang nasa likod ang kanyang mga kamay, mahinahon niyang sinabi. Ganito talaga, sa tingin ko. Kung hahayaan ang mga ganoong tao na patuloy na maging mapangahas, ito ay magiging isang malaking pinsala sa reputasyon ng pamilyang Su at maging sa hinaharap, kaya dinala ko ang mga tao dito, at ang susunod, depende ito sa kung paano mo ito pinangangasiwaan. Panipi. Napakalinaw ng posisyon ni Surui. Talagang iniisip niya ang pamilya Su. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng pamilyang Su na iyon ay nakadama pa ng kaunting takot sa kanilang mga puso. Mapalad din na binubuli nila si Surui. Kung ibang tao ang magpapakalat tungkol dito, ang pamilyang Su ay labis na masasaktan. At ang pamilya ni Su Mingli, sa nakalipas na ilang taon, ay hindi alam kung gaano karaming mga katulad na bagay ang kanilang nagawa. Ngunit hindi pa rin nila inaamin ang kanilang mga pagkakamali pagdating nila, at sila ay kapanipaniwala. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para tumayo dito at umutot? Sino ka sa tingin mo? Si Li Langsan ay sumigaw kay Surui. Paghiwalayin kita, gagawin ko. Matapos marinig ito, umiling si Surui. Pihira akong manakit ng mga babae, ngunit ang sinumang matamaan ko ay tiyak na labis na kasuklam-suklam. Tungkol sa mga salita ni Surui. Ang napakaraming miyembro ng pamilyang Su na naruroon ay nagpahayag ng kanilang matinding pagsang-ayon. Hindi na nila nakayanan ang pagsigaw ni Li Langsan. At hindi na sila makapaghintay na patumbahin ang hysterical na babaeng ito. Laban ka, lumaban ka, ang pinakapatayin mo ako. Hayaan mo akong mamatay. Lalong tumalas ang boses ni Li Langsan. Ayon sa gusto mo, sabi ni Surui, at pagkatapos ay sumipa siya bigla. Sa tingin mo ba ay hindi maglalakas loob na hampasin ka ni Lao Su? Tinamaan si Li Langsan sa tiyan. At siya ay sinipa at pasuray-suray na paatras ng ilang hakbang hanggang sa mabangga niya ang kotse. Tapos nahulog siya sa lupa.
Ang kanyang ulo at ang salamin ng bintana ay malapit na kontak, agad na nahihilo, hinawakan ang likod ng kanyang ulo at nakahiga sa lupa, hindi makabangon ng higit sa 10 segundo. Ngayon, parang tahimik ang buong mundo. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Isurui. Hindi lang siya, kundi lahat ng naruroon ay nakadama ng ganito. Walang magmamaliw kay Surui dahil nataman niya ang isang babae. Matatawag ba siyang babae? Dapat tumayo si Sumingli sa oras na ito. Pakiramdam niya ay hindi patas ang pagtrato sa kanya. Hindi niya tinulungan ang pagpapalaki sa kanyang manugang at walang pakialam sa kanyang anak, ngunit humakbang pasulong at sinabing matwid, "Brother, okay lang ba sa iyo na gawin ito?" Tumingin si Suwuji sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Sa halip, ibinuka ni Su Tianqing ang kanyang bibig. Sa tingin ko kailangan kitang tanungin tungkol sa pangungusap na ito. Sa tingin mo ba may masama kung gagawin mo ito? Paano kung may problema? Ito ay usapin ng pamilyang Su, at dapat itong lutisin sa loob ng mga saradong pinto. Napatingin si Sumingli kay Surui. Huwag hayaang makita ng mga tagalabas ang biro. Mga tagalabas? Sino ang tagalabas? Malamig na tanong ni Su Tianqing. Sino pa kaya ito? Siyempre siya yon. Namula si Sumingli. Mula sa simula hanggang sa wakas, pinoprotektahan mo itong tagalabas. Nagtaas ng kilay si Su Tianqing. Hindi ko siya pinoprotektahan, gusto ba kitang protektahan? Ano ang ibig sabihin? Nang marinig ito, agad na nagkaroon ng masamang premonition si Sumingli sa kanyang puso. At ang iba pa sa pamilyang So ay may mapanoksong ngiti sa kanilang mga mukha. Kung ikukumpara kay Surui, isa kang outsider, okay. Kapatid ko siya at anak ng tatay ko, may problema ba? Tanong ni Su Tianqing na may kasamang pagngisi. Ang sariling anak ni Lolo Su. Matapos marinig ito, tila natuyo ang buong katawan ni Sumingli. Pinaling niya ang mukha at tumingin sa binata sa kanyang harapan, puno ng hindi makapaniwalang kulay ang kanyang mga mata. Ang nakababatang kapatid ni Su Tianqing, ang anak ng matanda, na may ganoong pagkakakilanlan, bilang karagdagan kay Surui, may iba pang tao ba ito? Hindi ko akalain na ang nasaktan ko ay si Surui. Sa oras na ito, ibinuka ni Su Waxian ang kanyang bibig at sinabi kay Surui, gusto mo bang magpakilala? Kabanata 2357. Suwuji, napakamura mo. Gusto mo bang magpakilala? Ang mga salita ni Su Waxian ay nagpatigil kay Surui saglit, at pagkatapos ay tumawa siya. Kapag nagkita ang dalawang magkapatid na ito, lagi nilang sisirain ang isa't isa. Ngayon, hindi inaasahan ni Su Waxian ang kanyang sarili, at naramdaman din ni Surui na talagang hindi ito sanay na medyo magulat. Gayunpaman, in all fairness, sa palagay ni Surui ay medyo maganda ang pakiramdam na ito. Ngunit nakakalungkot na kahit siya mismo ay hindi alam kung gaano katagal niya kayang mapanatili ang pagkakasundo kay Suwuji kung may nangyaring mali. Dapat mayroong demonyo, si Surui palaging nararamdaman na may mali sa ngiti ni Su Waxi. Matapos makilala ni Sumingli ang pagkakakilanlan ng binata sa tabi niya, naramdaman niyang parang naalis ang lahat ng lakas niya. Nipatikip siya sa noo at nakaramdam ng matinding pagkahilo. Bakit mo pinukaw si Surui? Bagamat hindi hayagang nakilala ng binatang ito ang kanyang mga ninuno, alam ng lahat na siya ang kayamanan sa palad ni Mr. Su. Walang pwedeng manggulo sa kanya. Kahit na wala ang pamilyang Su bilang tagapagtaguyod, maaari pa rin niyang ihakbang ang sarili sa alikabok. Tumingin si Surui kay Sumingli, pagkatapos ay umiling at sinabi kay Suwuji. Sa tingin ko, hindi na kailangang magpakilala, malamang naiintindihan niya. Mula sa langit hanggang sa impyerno. Ang mood ni Sumingli ay parang nakasakay sa roller coaster. Ayaw niyang kumalma sa maikling panahon. Sa oras na ito, blanko na ang kanyang isip, at tulala siyang nakatayo doon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Napangiti si Su Waxian ng mapanokso. Nakakatuwa bang magpanggap na baboy at kumain ng tigre? Oo nga, nagsimula na namang mag-away ang magkapatid. Hindi tulad ng paglalaro ng baboy at pagkain ng tigre. Inilibot ni Surui ang kanyang mga mata sa kanyang panganay na kapatid at sinabing, sa tingin ko naiintindihan ninyong lahat kung ano ang gusto kong gawin. Huwag mong sabihin sa akin, ginagawa mo ito para sa ikabubuti ng pamilya Su. Ngumiti si Suwo ng mapanokso. Ganyan ba talaga? Ginawa ko ito para lang sa ikabubuti ng pamilya Su.
Isinantibi ni Su Rui si Su Mingli, at nalaman niyang tila bahagyang nagbago ang ugali ni Su Waxian sa kanya. Ano ang dahilan ng pagbabagong ito? Hindi ito maipaliwanag ni Su Rui ng ilang sandali. Tumayo si Su Wuo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya matukoy kung ang ngiti ay nanunuya o nakalulugod. Sinabi niya, hindi lahat ay kwalipikadong sabihin na sila ay pere sa ikabubuti ng Su pamilya, Eng. Ano ang ibig sabihin? Tanggap mo pa ba? Nagtaas ng kilay si Su Rui. Gusto niyang sabihin, hindi nakakahiyang bigyan ka ng mukha, ngunit nalaman niyang napakaraming tao ang naroroon, at kailangan niyang bigyan ng mukha si kuya. Kung alam ni Su Wuji na ganito ang iniisip ni Su Rui, nagsusuka siya ng dugo sa galit at lumayo, ate, kailangan ko bang ibigay mo sa akin ang mukha ko? Maaaring lahat ng tao sa mundo ay nagbigay sa akin ng kabaitan, at kailangan kong tanggapin ito. Pinaikit ni Su Wuji ang kanyang mga mata at ngumiti. Sa anong kapasidad ka nakatayo dito? Anong pagkakakilanlan? Sa wakas ay tinanong ni Su Wuji ang pangungusap na ito. Ang pangungusap na ito ay matagal nang inilarawan. Hindi alam ni Su Rui ang mga kaayusan na ginawa ni Su Waxian ng maaga, kaya sinabi niya, may kaugnayan ba ito sa pagkakakilanlan? Alam na ni Su Qian ang gagawin ng kanyang ama. Hindi niya maiwasang magsimulang umasa sa mga darating. Siyempre may kinalaman yun. Sinabi ni Su Waxi, dahil ito ang pamilyang Su. Ito ang pamilyang Su, ang limang salitang ito ay puno ng isang a sense of pride and pride. Ang pamilyang Su ay ang pamilyang Su. Ito ay hindi isang lugar kung saan mo gustong pumunta, at ito ay hindi isang lugar kung saan maaari mong ipakita ang iyong mabuting kalooban ng basta-basta. Maaari mong gawin ang lahat ng ito kung gusto mo, ngunit dapat kang magkaroon ng isang pampublikong pagkakakilanlan. Matapos marinig ni Su Rui ang pangungusap na ito, hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman. Tumingin siya kay Su Wuji at sinabing, maaari mo bang hayaan muna akong gawin ang negosyo? Anong ginagawa mo? Tumawa si Su Wuji, na wala ang malungkot na tingin sa kanyang mukha. Siyempre ang pamilya ng tatlo, sila ang totoong negosyo ngayon. Medyo inis na sabi ni Su Rui. Ipinadala ni Lao So ang panloob na daga sa iyong pintuan, ngunit nakikipag-usap ka pa rin sa akin tungkol sa pagkakakilanlan at pagkakakilanlan, anong mga internasyonal na biro ang iyong ginagawa. Pagkatapos ay maaari kang pumunta sa trabaho. Iminuwestro ni Su Wuji ang kanyang kamay. Ang kahulugan na ipinahayag ng kilos na ito ay halata, iyon ay ang tatlong taong ito ay ipinasa sa iyo, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Paano ko? Alam ni Su Rui na hiniling ni Su Wuji sa kanyang sarili na harapin ang pamilya ni Su Mingli na tatlo, ngunit paano niya ito haharapin? Sa anong kapasidad niya ito hinahawakan? Mula sa pananaw ni Su Rui, ginagawa lang ni Su Waxian ang kanyang sarili na tanga. Su Wuji, sinasadya mo ba ito? Galit na sinabi ni Su Rui, napakaraming tao dito, kailangan mong give ng aking entablado. Interesting. Tumingin si Su Mingli pagkatapos ng lahat ng ito, nakikinig sa kanilang pag-uusap, nanginginig na ako ng hindi mapigilan. Sa buong pamilya ng Su, bukod sa matanda, sino pa ang maglalakas loob na makipag-usap kay Su Waxie sa ganoong tono? Alam ni Su Mingli na sinipa siya ng husto ngayon. Halos mabali ang buto ng paa. Sa tingin mo, sinisira ko ang iyong plataporma, sabi ni Su Waxian. Ang mga salitang ito ay nahulog sa pandinig ng mga tao sa kanilang paligid, at nadama nila ang kanilang kahulugan. Sa katunayan, hindi giniba ng Su Unlimited ang entablado, ngunit nagtatayo ng mataas na entablado para sa Su Rui. Sa ilang salita lang, ipinakita niya kay Su Rui ang paraan. Tinala mo dito ang pamilyang Su Mingli para lang sa pamilyang Su ang humawak sa bagay na ito, pero huwag mong kalimutan, ikaw din ang pamilyang Su. Ang mga mata ni Su Wuji ay may bisyo, at madali niyang inayos ang pinakamahalagang linya mula sa magulong sitwasyon. Hanggat hawak mo ng mahigpit ang linyang ito, magagawa ni Su Wuji na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato ngayon. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na balak ni Su Wuji na palayain ang pamilyang Su Mingli, kung hindi, hindi na siya dapat maging malungkot noon. Tiningnan ni Su Rui ang ekspresyon ni Su Wo, umiling at sinabing, masyado kang makasalanan. Malinaw, sinusubukan ni Su Wuji na pilitin si Su Rui na kunin ang pagkakataong ito na kilalanin ang kanyang mga ninuno at bumalik sa kanyang ninuno.
Dumating ka sa pamilyang Su sa napakataas na paraan para harapin ang mga panloob na problema ng pamilyang Su, kung gayon, dapat ay mayroon kang opisyal na pagkakakilanlan ng pamilyang Su. Bagamat alam na ngayon ng maraming tao na ikaw ang iligal na anak ng matanda. At mayroon kang dugo ng pamilyang Su na dumadaloy sa iyong mga buto, ngunit ikaw ang usapin ng pagkilala sa mga ninuno at pagbabalik sa mga ninuno ng pribado, ang bagay na ito ay nakabitin. Sa walang resulta. Kung ito ay mas mahalaga, ang hindi nalutas na pagkakakilanlan na ito ay maaaring makaapekto sa susunod na layout at mga ideya sa pagpapaunlad ng pamilyang Su. Naunawaan din ito ni Su Rui. Ngunit hindi siya nakapagdesisyon. Ngunit hindi inaasahan ni Su Rui na siya ay nagplano na tulungan ang pamilyang Su na puksain ang mga squirrels ngayon, ngunit siya ay nahulog sa hukay. Su Wuji, asong babae ka, sabi ni Su Rui na nagngangalit ang mga ngipin. Bagamat napakahina ng kanyang boses, narinig ito ng maraming miyembro ng pamilyang Su na naruroon. Maglakas loob na tawagin si Su Wuji na tulad nito. Mga tao. May mga taong naiingit. Bagamat sila ni Su Waxi ay isang nominal na pamilya, sila ay magalang kapag sila ay nagkikita, at hinding-hindi sila maaaring maging casual gaya ng Su Rui. Ang ganitong uri ng randomness ay nangangahulugan na pinahahalagahan ito ni Su Waxian. Higit pa rito, tinawag pa nga ni Su Rui si Su Waxian na "sot", ngunit hindi nagalit ang huli. Habang sina Su Rui at Su Wuji ay nakikibahagi sa isang offensive at defensive battle, nagngangalit si Su Mingli at nagdesisyon. Nang hina ang kanyang mga tuhod, at sa isang putok, nahulog siya sa lupa. Ako ay nagkamali. Sumigaw siya. Si Su Rui at Su Wuji ay nag-aaway sa isa't isa nang naglalaro. Sa hindi inaasahan, biglang lumuhad si Su Mingli at inamin ang kanyang pagkakamali. Sa harap ng makapangyarihang kapangyarihan, iniyuko niya ang kanyang ulo. Sa katunayan, gaano man kalakas ang puwersa ni Su Rui, maaaring hindi aminin ni Su Mingli ang kanyang pagkakamali, ngunit nang makumpirma niya na ang binata sa kanyang harapan ay anak ni Mrs. Su, hindi siya nagdalawang isip na aminin ito, pagkakamali. Kung hindi mo aaminin ang iyong pagkakamali, maaari kang mapatalsik sa pamilyang Su. Si Su Yinglong, na nahihilo sa gilid, ay nakita ang kanyang ama na nakaluhod, at agad na nagtanong, "Tatay, ano ang ginagawa mo? Bakit may kasama kang lumuhod? Ikaw din lumuhod para sa akin." Sumigaw si Su Mingli sa nagngangalit na mga ngipin. Ang kasalukuyang Su Mingli ay talagang gustong kamuhian ang kanyang anak. Kung hindi dahil sa batang mahilig sa gulo na nakakuha ng ulo ni Su Rui. Hindi sana nahulog ang pamilya nila sa ganoong larangan. Kahit na lumipas ang insidenteng ito nang walang insidente, siya, si Su Mingli, ay magiging katatawanan ng lahat sa pamilyang Su. Maging usapan pagkatapos ng hapunan. "Pinaluhod mo talaga ako." Galit na galit si Su Yinglong kaya wala na siyang mapaglalabasan. Lalong sumama ang pakiramdam niya sa pagluhod ni Itay, kaya sumigaw siya. "Hindi ako luluhod. Oo, wala akong ginawang mali." Ang lalaki ay may ginto sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Ang lalaki ay may ginto sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Su Rui na matawa. Kailan pa naging matigas ang ulo ng lalaking ito? Nang marinig ni Su Mingli na ang kanyang anak ay hindi lamang umamin sa kanyang pagkakamali, ngunit siya ay kapanipaniwala, siya ay agad na nagalit. Pumangon siya mula sa lupa, itinaas ang kanang braso ng mataas, at pagkatapos ay bumagsak ng husto. "Hindi ka anak ng anak." Sampal. Napakalakas nitong sampal. Ang maliit na katawan ni Su Yinglong ay hindi napigil ang mabugbog. Nadapa siya ng ilang hakbang at saka napaupo sa lupa. "Ang kapis palad na ito, hindi ko alam kung ilang beses akong nagdusa ngayon." Pagkatapos siyang sampelan ni Su Mingli, nakaramdam siya ng asar at gusto niyang ipagpatuloy ang sampal, ngunit biglang may tumalon mula sa likuran at hinawakan ang buhok ni Su Mingli. Nasalo ang kanyang buhok, kaya napayuko lang si Su Mingli at nagpupumiglas, hindi na niya kayang lumaban. At ang humawak sa kanyang buhok ay si Li Langsan, kanyang asawa. "Wala akong kwenta, kaya binubugbog ko ang anak ko dito. Su Mingli, iyon lang ang magagawa mo." Hinawakan ni Li Langsan ang buhok ni Su Mingli gamit ang isang kamay at ang isa naman sa kabilang kamay, scratch his face. Ang kanyang mga kuko ay napakatalas, at sa ilang sandali, ang mukha ni Su Mingli ay napuno ng dugo. Anong kalokohan?
Hindi pa natatanto ni Li Langsen at Su Yinglong ang tunay na pagkakakilanlan ni Su Rui hanggang ngayon. Kung alam nila, baka lumuhad na lang sila sa lupa tulad ni Su Mingli. Ang pamilyang ito ng tatlo ay magkasamang lumaban, at ito ay isang gulo. Tiningnan ni Su Wuji ang eksenang ito at malamig na ngumuso. Su Rui, hindi ka pa ba handang magdesisyon? Tanong niya. Pinipilit mo ba ang palasyo? Nagtaas ng kilay si Su Rui. Katulad mo, karapat-dapat ka sa salitang gong. Ang mga kasanayan sa panunuya ni Su Wuxian ay tila na isa-aktibo sa lalong madaling panahon. Na-suffocate si Su Rui sa pangungusap na ito. Duwag talaga siya at hindi marunong lumaban. Pagkatapos ng isang paghinto, nakakagulat na hindi na muling nakipagtalo si Su Wuxi kay Su Rui. Su Rui, ayon sa iyong opinyon, paano natin haharapin ang kanilang pamilya? Ngayon, kung ano ang sinasabi mo ay kung ano ang sasabihin mo. Kabanata 2358. Ang upper beam ay hindi tuwid at ang lower beam ay baluktot. Kung ano ang sinasabi mo ay kung ano ito. Ang mga salita ni Su Wuji ay walang alinlangan na inilagay ang lahat ng inisyatiba sa mga kamay ni Su Rui. Matapos marinig ito, may mga tao na hindi maiiwasang mainggit at mapot. Sa malaking compound ng pamilyang Su na ito, natatakot ako na si Su Rui lang ang makakatanggap ng ganitong paggamot. Kung si Su Rui ay handang bumalik sa pamilyang Su, kung gayon sa kasalukuyang antas ng suporta mula kay Su Wuxi sa kanya, siya ay magiging limelight mula ngayon, at siya ang makokontrol. Sa totoo lang, ito ay nasa ibabaw lamang, ang mga salita ni Su Wuji ay talagang gustong ilagay sa apoy si Su Rui. Napakamura nito. Muling sabi ni Su Rui, ngunit hindi niya hininaan ang kanyang boses, narinig ito ng buong audience. Hindi nagalit si Su Wuji, sa halip ay nagpakawala ng parang barbell na tawa. Sa totoo lang, medyo pangit talaga ang pagtawa na ito. Maliban sa ilang tao, walang ibang makakaintindi kung bakit tumawa ng ganito si Su Wuji. At tumawa ng sobra. Dahil, ayon sa ugali ni Su Rui, kapag sinabi niya iyon, ibig sabihin ay nakilala niya ito. Galit na sinulyapan ni Su Rui si Su Wuji. Hindi siya nanlaban, nakatayo siya roon, ang kanyang mga mata ay lumipat sa lupa, at hindi niya alam kung ano ang kanyang iniisip, ang kanyang mga mata ay unti-unting naging seryoso. Sa kabilang banda, nawala ang kamahalan ni Su Mingli. Siya at ang kanyang asawa at anak na lalaki ay magkasamang nag-aaway, at sila ay itinapon sa bahay ng lola. Tapat na, hindi pa ba sapat? Hindi na nakatiis si Su Tianqing, at sinabing, hindi pa ba sapat na nakakahiya iyon? Nagbingi-bingihan ang 3 taong iyon at nag-aaway. Intense din. Siyempre, dehado pa rin si Su Mingli ngayon. Mukhang maraming karanasan sa pakikipaglaban si Li Langsen. Ang galing talaga nitong batukan ang tatay niya. Malamang nababaliw na siya sa galit at halos mawala na siya ng malay. Inilalabas niya ang mga hinaing ni Su Rui. Sa loob lamang ng ilang minuto, hindi na makita ang mukha ni Su Mingli, at umaagos na ang dugo. Ang komedya na ito ay walang intensyon na tumigil, at ang mga miyembro ng pamilyang Su na naroroon ay halos hindi na makayanan. Bagamat marami sa kanila ang nasa mood na manood ng saya, ngunit ang masiglang panunood nito ay nagpaparamdam sa kanila na ang init ng kanilang mga mukha. Sa gayong itim na tupa, paano patuloy na uunlad ang pamilyang Su? Sayang, hindi ko na matiis. Kung ang ganitong uri ng eksena ay makikita ng mga tagalabas, ang buong pamilya ng Su ay magkakasamang tatawanan. Napakapangit ng ekspresyon ni Su Tianqing. Nang makitang walang epekto ang kanyang mga salita, sinabi niya kay Su Rui, "Xiao Rui, magpasya ka." Xiao Rui. Ang magiliw na pamagat na ito ay nagpasindak sa puso ng lahat ng miyembro ng pamilyang Su na naruroon. Bago ito, may ilang mga tao sa kanila kung may pagdududa sila sa katayuan ni Su Rui. Kung gayon ay tila ganap nilang ibabagsak ang kanilang mga naunang ideya at ganap na alisin ang kanilang paghamak kay Su Rui. Ang lalaking ito, hanggat handa siyang sumulong ngayon sa pamamagitan ng gate na ito, maaari siyang maging timeman ng buong pamilyang Su sa hinaharap. Hanggat itango niya ang kanyang ulo, ang kanyang matayog na katayuan at walang katapusang kapangyarihan ay darating sa kanyang mukha. Nandyan si Mrs. Su sa malakas na suporta ni Su Wufen at ng iba pa, gusto ni Su Rui na ma-promote sa ilang minuto. Sobrang nakakainggit. Gayunpaman, hindi lahat ay nag-iisip sa ganitong paraan. Alam ng maraming tao na naruroon ang empatiya.
At naiinggit sila sa posibleng kapangyarihan at katayuan ni Surui. Ngunit ang mga taong ito ay nagtanong din sa kanilang sarili. Kung bibigyan sila ng kapaligiran ng paglago ni Surui, kung gayon imposible para sa kanila na magpatuloy hanggang ngayon, namatay sa daan. Gusto mo ba talaga akong magdesisyon? Ti kasamang Su Xiaoxiu ay muling nagpakita ng isang nahihiyang tingin. Sa tingin ko ay mas angkop para sa iyo na magpasya sa bagay na ito. Naunawaan ni Su Tianqing ang karakter ni Surui at ayaw siyang itulak sa isang sulok, kaya nagpakita siya ng isang ngiti. At least mabibigyan mo ako ng payo. Sa totoo lang, ang pagbibigay ng payo at paggawa ng mga desisyon ay may magkatulad na kahulugan sa bagay na ito, ngunit sa madaling salita, maaaring mas madaling tanggapin ang Surui. Tiningnan ni Surui iyon ang 3 tao na patuloy na nag-aagawan ay umiling ng walang magawa. Sa totoo lang, ang mungkahi na ito ay hindi ko dapat kailanman ibinigay, ngunit ang bagay na ito ay sanhi ng akin, kaya hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang iniisip ko. Sa oras na ito, maliban sa pamilya ng 3, tahimik ang buong lugar. Ang aking opinyon ay, huminto si Surui at nagpatuloy. Upang mangolekta ng may katuturang ebidensya, maghintay hanggang matapos makumplito ang ebidensya, ang mga taong ito ay mapapaalis sa pamilya Su bilang isang halimbawa. Paalisan ng pamilyang Su para maging halimbawa. Napakagaan ng mga salita ni Surui, ngunit ang kahulugan nito ay parang kulog. Ito ay pagpatay ng manok at pagbibigay ng halimbawa. Sa totoo lang, hindi naman masyado ang hiling ni Surui. Dahil ang ginawa ng pamilya ni Su Mingli ay masyadong mayabang at hindi kayang tiisin. Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang ginawa ng mga taong ito para saktan ang reputasyon ng pamilyang Su. Mga bagay. Tandang padamdam. Ang pagpapatalsik sa pamilyang Su ay nangangahulugan na nawala ang lahat ng kanilang mga aura. Wala na silang masisilungan sa kanilang mga aksyon. Sinabi ni Surui na, sa pamamagitan ng halimbawa, ang 4 na salita ay talagang may tiyak na lasa ng babala. Ngunit pagkatapos na marinig ito ng mga miyembro ng pamilyang Su na naroroon, hindi sila nagpahayag ng kanilang sama ng loob tungkol dito. Malakas si Surui dahil sa kanyang malakas na dahilan at kapital. Sa makatuwid, iniisip ng mga miyembro ng pamilyang Su na iyon na tama ang sinabi ni Surui. Para sa pangmatagalang pag-unlad ng pamilyang Su, tila hindi na kailangang alisin ang isang linya ng collateral. Walang masyadong malaking problema. Sa likod ng malaking puno ng pamilyang Su, walang gustong hayaang mahulog ang malaking punong ito. Ngumiti muli si Su Wuji. Tumawa din si Su Tianqing, at tila may bahid ng ginhawa sa kanilang mga ngiti. Ang lahat ay dapat na simple at makinis, tama ba? Siyempre, kailangan mong itulak ang isang tao sa isang sulok. Gumawa ng pangwakas na desisyon si Su Waxian. Nakikita ko, hindi na kailangang mangolekta ng anumang ebidensya, ang ebidensya ay nasa harapan natin. Sinabi ni Surui na, pagkolekta ng ebidensya, sa katunayan, para sa kanila ay isang buffer, upang walang hindi makatarungan, mali at maling paniniwala. Gayunpaman, napakahusay ni Su Waxian sa lahat ng kanyang ginagawa. Naniniwala siya sa sarili niyang paghuhusga kung maghuhukay ng mas malalim ang pamilya ni Su Mingli. Tiyak na makakapaghukay sila ng maraming problema. Ano pa ang dapat ay buffer? Gawin mo na lang. Tumango si Su Tianqing. Okay, paalisan ng pamilya Su bilang halimbawa. Nagsalita na ang 2 higanti ng ikalawang henerasyon ng pamilyang Su, kaya halos hindi na mababaligtad ang kahihinatnan ng bagay na ito. Sinabi ni Su Tianqing na tinanong niya si Surui nagbigay sila ng mga mungkahi. Ngunit pagkatapos magbigay ng mga mungkahi ang huli, direkta silang sumang-ayon, ibig sabihin, ang ibinigay ni Surui ay hindi na isang mungkahi, kundi isang desisyon. Ang huling desisyon. Ngayon, parehong naruroon sina Su Wuji at Su Tianqing. At maraming pangunahing miyembro ng pamilyang Su ang nanunood. Sa kasong ito, hiniling nila kay Surui na magpasya ang kahihinatnan ng pamilya Su Mingli, na kung saan ay napakamakabuluhan sa sarili nito. Sina Su Wuji at Su Tianqing ay nagsasabi sa lahat na si Surui ay mula sa pamilyang Su. At siya ay isang senior member ng pamilya. Maaari siyang gumawa ng mga desisyon sa halip na sina Su Wuji at Su Tianqing. Anong klaseng pagtitiwala ito? Anong uri ng halaga ito? Naunawaan ito ni Surui, kaya hindi siya tumanggi sa huli. Kung tutuusin, ang pamilyang ito ang kanyang pinapahalagahan.
Narinig ko ang mga salita ni Su Tianqing, ang pamilya ng tatlo na nag-aagawan ay talagang tumigil sa kanilang ginagawa. Napatingin silang lahat dito. Sa oras na ito, Li Langzhen ay nakahawak sa buhok ni Su Mingli, at ang kanyang mahabang buhok ay nahuli din ng kabilang partido. Napunit, habang ang kamao ni Su Yinglong ay nananatili sa mukha ni Su Mingli. Isang pamilya ng tatlo na may asul na ilong at namamaga ang mukha. Hindi mo makikitang ganito. Para sa isang anak na tulad ni Su Yinglong. Ano ang silbi ng pagmamahal sa kanya? Ginagawa ni Su Mingli ang lahat para sa kanya nitong mga taon. Ngunit hindi niya ito magawa, ngunit ano ang resulta? Halos mapanganga siya sa mga random na suntok ng kanyang anak. Gayunpaman, tinubukan siyang hikayatin ni Su Tianqing noon. Wala itong silbi. Parang walang tenga ang 3 taong iyon. Sa oras na ito, nang sabihin niya na ang pamilya ay itataboy sa bahay, ang mga tainga ng 3 miyembro ng pamilya ay bumalik. Bakit? Bakit? Tila hindi matanggap ni Su Yinglong ang katotohanan ito, natigilan sandali, at pagkatapos ay nagsimulang umungal. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para paalisin kami sa pamilya Su? Lahat tayo ay pinangalan ng Su. Pinanganak akong Su. Ang mga tao ng pamilya, kamatayan ng multo ng pamilyang Su. Halos mabali ang lalamunan ni Su Yinglong at mag-high hysterical na. He's not showing his loyalty, let alone hug his ties, actually nagpapanik na siya. Alam ni Su Yinglong na pagkatapos na iwan ang pamilyang Su, siya ay wala. Ang naiinggit na mga mata ng iba, ang mga mapagkukunan sa iyong mga kamay, at hindi mabilang na mga kontak ay nawala lahat. Ang mga braso ni Su Mingli ay bumagsak ng mahina, siya ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng abo. Ang sinabi ni Su Waxia ay halos katumbas ng huling hatol sa kanilang pamilya na 3. Walang makakapagpabago sa kanyang desisyon. Si Su Yinglong ay hindi pa rin nakakasundo, at sa halip ay direktang umungol kay Su Wuji. Su Wuji, nakagawa ka na ng ganoong desisyon, tinanong mo ba ang aking lolo para sa kanyang opinyon? Su Yinglong ang kanyang lolo ay tiyuhin ni Su Wuji. Sa oras na ito, binuhat ni Su Yinglong ang kanyang lolo, na naging dahilan upang maging mas mahirap ang bagay na ito. Ang lahat ay naghihintay upang makita kung paano nagpapahayag si Su Waxian. Gayunpaman, hindi agad nakapagdesisyon si Su Wuji, ngunit tinanong si Su Rui. Anak, ano ang gagawin mo kung ikaw iyon? Napangisi si Su Rui saglit. Sa pamamagitan ng isang tunog, direkta niyang tinukoy. Ano ang gusot? Ang itaas na sinag ay hindi tuwid at ang ibabang sinag ay baluktot. Sino ang upper beam? Sino ang lower beam? Ang mga salita ni Su Rui ay parang kulog, at ang mga miyembro ng pamilyang Su na naroroon ay hindi nakaimik. Pinagalitan niya si Su Yinglong at ang kanyang lolo. Ang anak ay hindi nagtuturo, ang ama ay mali, ang iyong apo at anak na lalaki ay walang kabuluhan, walang kinalaman sa pakikipagsabuatan ng iyong mga nakatatanda. Gayunpaman, sa pagtingin sa buong compound ng pamilya Su, si Su Rui lang ang may lakas ng loob na magsabi ng ganoon, kahit si Su Wuji. Nang marinig ito, tumawa si Su Wuji. Itong batang ito, hindi pa rin nagbabago ang ugali niya, mahinang sabi ni Su Wufan. Hindi malakas ang volume ng mga salitang ito, tanging sina Su Tianqing at Su Qian na nakatayo sa tabi niya ang nakakarinig nito, ngunit napakalalim ng kahulugan. Medyo nagulat ang dalawang babae, ngunit suportado ni Su Wuji sa publiko ang saloobin ni Su Rui. Dapat mong malaman na sa pamilyang Su, ang paggalang sa mga matatanda ay napakahalaga, at kinikilala ni Su Wuji si Su Rui ng ganito. Ang pagsusuri ay isang bawal lamang. Tama si Su Rui. Nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, malamig na sinabi ni Su Wuji. Palagi kaming nag-aaway sa labas, ngunit hindi namin pinapansin na ang ilang bahagi ng pamilya ay nagsimulang tumubo ng mga tumor. Kabanata 2359. Kilalanin ng mga ninuno at bumalik sa mga ninuno o putulin ang mga inapo. Ang ilang bahagi ng pamilya ay may mga tumor. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Su Wuji, lahat ng naruroon ay nagulat. Ito ba ay isang babala, isang pahayag, o isang pangwakas na desisyon? Hindi kaya sa mata ni Su Wuji, naging ganito ang pamilya Su. Gusto ba niyang gamitin ang insidenteng ito para linisin ng husto ang pamilya Su? Nakita ni Su Wuji ang pinakamalalim na iniisip ng lahat, at ipinaliwanag niya ito minsan. Sa palagay ko kailangan ng pamilyang Su na muling ayusin ang pagkakasunod-sunod. Bakit mo ginagawa ito?
Ipaliwanag mo sa aking lolo. Suwuji, sa palagay ko ay napakalaki mo at mayabang. Si Yinglong ay sumisigaw pa rin kahit anong edad. Gayunpaman, bago pa tuluyang bumagsak ang kanyang boses, sinipa na ni Su Rui ang tiyan ng kalaban. Ang katawan ni Su Yinglong ay sinipa ng ilang metro ang layo, at siya ay nakabaluktot sa lupa, ang kanyang masakit na mukha ay na-deform. Magkaroon ng kaunting paggalang sa aking kuya. Naglabas ng malamig na liwanag ang mga mata ni Su Rui. Kung hindi, mamamatay ka. Nang marinig ni Su Rui ang pagtatanggol sa kanyang sarili ng ganito, naramdaman ni Su Wuji na labis na nagulat. Sa sandaling ito, naisip pa niya na tila nasa maling set siya. Kuya ko. Halos hindi pa ito sinabi ni Su Rui sa publiko, at tiyak na hindi basta-basta na sabihin ito sa ngayon. Natigilan ang lahat ng miyembro ng pamilya Su. Gayunpaman, mabilis nilang napagtanto na ito ang gustong ipaliwanag ni Su Rui sa buong pamilya. Isang account ng pagkakakilanlan. Aminado ba siya sa publiko na bahagi siya ng pamilyang Su? Si Su Yinglong ay sobrang sinipa ni Su Rui, naramdaman niyang sesubog na ang kanyang tiyan, at hindi siya makapagsalita sa sakit. Sa oras na ito, wala pa siyang lakas na maglabas ng sama ng loob. Kuya, maaari mo ba kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Pagsusumamo ni Su Mingli. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay puno ng mga marka ng dugo, at ang kanyang matanda ay namamaga. Para siyang mamamatay sa kahihiyan. Gayunpaman, ang mga simpleng salita ni Su Mingli ay hamarang sa lahat ng pag-asa ni Su Mingli. Sa panig ni Uncle, ako mismo ang pupunta sa pinto para magpaliwanag. Malamig ang boses ni Su Waxian. Ipaliwanag mo sa iyong sarili. Matapos marinig ito, alam ni Su Mingli na sinabi ni Su Wuji na ang lahat ng pag-asa para sa kanilang tatlong pamilya ay naputol. Dahil sa hiya at galit, sa sobrang galit niya ay nahimatay siya. Sa sandaling ito, tumalikod si Su Rui at binigyan ng thumbs up si Su Wu. Binigyan ni Su Wuji si Su Rui ng blankong ekspresyon. At si Li Langsen ay sumisigaw pa rin. Ayaw na sa amin ng pamilyang Su. Ang pamilyang Su ay walang utang na loob. Anong klaseng pamilya ito? Napasimangot si Su Wuji sa kanyang pagsigaw, ulo. Sino ang walang utang na loob? Kung walang platform tulad ng Su family, hindi pa rin alam ni Li Langsen kung nasaan ito. Tumahimik ka, sabi ni Su Rui, pumakbang pasulong. Sa katunayan, ayaw niyang gawin ito sa pagkakataong ito, ngunit natakot siya ng husto kay Li Langsen kaya nag-hysterical siya at tumahimik kaagad. Napaatras pa siya ng ilang hakbang sa lupa. Tila masyadong malalim ang anino na iniwan ni Su Rui sa kanya. Ipadala sila sa ospital, sabi ni Su Wu. Sinabi niya ito hindi sa pamilyang Su, kundi sa grupo ng mga bodyguard na dinala ni Su Mingli. Matapos makinig sa mga taong ito, mabilis nilang binuhat ang pamilya ng tatlo sa kotse at mabilis na umalis. Kung mananatili ka pa sa tarangkahan ng pamilyang Su, aabutin ka nito ng iyong buhay. Para kay Su Rui, ang kanyang layunin ngayon ay nakamit. Ang pamilyang Su ay tila palaging nasa tuktok, ngunit sa ilalim ng tuktok na ito, maaaring mayroong maraming mga butas. Sa makatuwid, ang pagdating ng Su Rui ay isa ring napakaangkop na pagkakataon. Na nagpapahintulot kay Su Waxian na samantalahin ang pagkakataong ito upang radikal na maoperahan ang ilang malalang sakit ng pamilyang Su. Kung ang pamilyang Su ay inihahalin tulad sa isang katawan ng tao. Kung gayon ang pag-alis sa pamilyang Su Mingli na may tatlo mula sa pamilya ay isang minimally invasive na operasyon. At ang mga komplikadong gusot ng mga interes ay talagang mahirap alisin, ng cancer. Maraming pamilya ang namatay sa naturang cancer. Sa oras na napagtanto nila ang problema, sila ay may malubhang sakit, at walang silbi na iligtas sila. Sa makatuwid, talagang hindi madali para kay Su Waxian na magpasya na gawin ito. Si Su Rui ay nagbigay sa kanya ng thumbs up kanina, natural na tinutukoy ang bagay na ito. Siyempre, dahil ang insidenteng ito ay sanhi ng Su Rui, tiyak na ihahagis ni Su Waxian ang palayok sa ulo ni Su Rui, at hindi niya ito maiiwasan. May utang ka sa akin, sabi ni Su Waxian. Tumingin si Su Rui sa kanyang hinlalaki at tumingin sa kabilang partido, nag-iisip, anong uri ng pabor ang utang ko sa iyo? Hindi nagpaliwanag si Su Rui, sa halip ay sinabi kay Su Rui said. Terena, matagal ka nang hinihintay ng matanda. Medyo walang ingat na hindi ko nakuha ang pahintulot niya sa pagkakataong ito. Biglang nag-alinlangan si Su Rui.
Oo. Ngayon lang niya naabisuhan si Su Wuji. At dinala ang pamilya ni Su Mingli na tatlo sa gate ng compound ng pamilya Su. Kung lumaganap ang ganitong uri ng bagay, ito ay magpapahiya sa pamilya Su. Itataas pa ng ilang tao ang bagay na ito sa antas ng pag-aaway. Talagang may dahilan ang pamilyang Su para magalit kung mag-isip sila sa ibang posisyon. Lalo na yung matanda. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, si Su Rui ang nakakuha kay Su Yinglong. Ito ang apo ng matanda. Ang nakababatang henerasyon ay nagkaroon ng matinding labanan. At nauwi pa sa pagpapatalsik sa bahay. Walang ilaw sa meeting, at hindi ko alam kung paano haharapin ang kapatid niya. Nang matapos si Su Rui, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng ulo. Ngumiti si Su Wuji. Dahil naiisip mo ito, nangangahulugan ito na hindi ka ganap na tanga. Nakangiting sinabi ni Su Tianqing. Xiao Rui, hindi mo na kailangang mag-alala ngayon, paprotektahan ka ng aming ama sa lahat ng oras, ano ang saysay ng walang kabuluhang bagay na ito. Nahihiyang hinawakan ni Su Rui ang kanyang ilong, at sinasadyang sinabi, ito ba ay isang maliit na bagay? Nakangiting sinabi ni Su Qian. Mahirap talagang makita kang napahiya minsan. Nang makita kung paano sila nag-uusap at nagtatawanan, nagsimulang mag-relax ang iba sa pamilyang Su. Bagamat walang kinalaman ang kaguluhang ito sa kanila, lahat sila ay palihim na nagbabala sa kanilang sarili. Sa hinaharap, dapat kang mag-ingat na huwag magkamali katulad ni Su Mingli. Sa kasamaang palad. Karamihan sa mga kabataan sa pamilyang Su ay wala sa bahay, kahit na sa kabisera, kaya hindi nila nagawang malaman ng kabanata ang tungkol sa kaguluhang ito sa pamilya ng ilang sandali. Sa sandaling ito, biglang lumingon si Su Wuji sa mga tao at malakas na sinabi. Pumunta ang lahat sa harapan para magtipon. Concentrate lahat. Ang lahat ng dapat bugbugin ay tapos na, at lahat ng dapat bigyan ng babala ay binigyan ng babala, kaya ano ang dapat gawin? Ang sagot ay napakasimple. Sinabi ni Su Wuji. May isang napakahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Su Wuji, biglang nanigas ang puso ni Su Rui. Anong problema? Siya ay nagtanong ng katutubo, at isang masamang premonition ang nagsimulang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngayon, bumalik si Su Rui sa pamilya Su, kinikilala ang kanyang mga ninuno at bumalik sa angkan. Sabi ni Su Wuji. Kilalanin ng mga ninuno at bumalik sa pamilya ng mga ninuno. Matapos marinig ito, biglang tumingin ang mga miyembro ng pamilyang Su. Dumating ba talaga ang araw na ito? Kaya lang. Kahit ang mga taong ito na hindi alam ang panloob na impormasyon ay nakikita na ang seremonyang ito ng pagkilala sa mga ninuno at pagbabalik sa mga ninuno ay tila pansamantalang gaganapin. Kung hindi makakapag-banquet ng mga bisita si Su Waxi. Natigilan din si Su Rui. Alam niya na hindi siya maaaring magtanong sa publiko, kaya hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, Isuwuyo, gumagawa ka ba ng lana? Wala. Ang pagkilala sa mga ninuno at pagbabalik sa mga ninuno ay isang maliit na bagay. Sabi ni Suwo. Paano ito magiging isang maliit na bagay? Walang magawang sinabi ni Su Rui. Hiniling mo sa akin na gamitin ang pagkakakilanlan ng pamilyang Su para harapin ang mga gawain ni Su Mingli. Hindi ba't tinawag kitang kuya noong panahong iyon? Kaya kung sumigaw ng ganito sa harap ng napakaraming tao, kahit na makilala ko ang aking mga ninuno at bumalik sa aking mga ninuno. Ito ay binibilang. Ang ekspresyon ni Su Wuji ay nagpakita ng isang panunuya. Kung gayon ikaw ang seremonyang ito ng pagkilala sa mga ninuno at pagbabalik sa mga ninuno ay talagang simple at nakasulat, at walang sinuman sa mga ninuno ang nakakaalam tungkol dito. Walang pakundangan na sumagot si Su Rui. Kung gayon, kilala mo ba ang mga ninuno na ito? Sandaling nagalit si Su Wuji. Tumawa si Su Qian, pagkatapos ay bumulong kay Su Rui. Ikaw, dapat mong gawin ang gusto ng tatay ko ngayon. Bakit? Pangit ang mukha ni Su Rui, ang pag-iyak ay hindi pagtawa, hindi pagtawa. Dahil sinabi ko na sa aking ama pagkatapos kong ibaba ang iyong telepono. Sinabi ni Su Wuji. Sinabi ko na kikilalanin mo ang iyong mga ninuno at babalik sa iyong mga ninuno, at napakasaya ng matanda. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nakita niya na si Su Rui ay bumagsak na sa lupa. Sa pagkakataong ito ay isang solidong pagkahulog. Nahulog si Su Rui sa lupa.
Rui. Surui. Agad na nag-react ang Isuchian chapter. At yumuko para tulungan siya, ngunit hindi tumugon si Surui, nakapikit ang mga mata niya, hindi siya nagising kahit anong mangyari, at malapit na siyang duguan. Nako, tatay. Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Suchian, at lubos niyang ipinahayag ang kanyang kawalang kasiyahan kay Suwuji. Hindi siya sineseryoso ni Suwuji. Dalhin mo siya sa infirmary. Ang pamilyang Su ay may malaking populasyon, at ang infirmary ay karaniwan, at ito ay matatagpuan sa tabi ng silid ng pagtanggap. Pagkatapos ilipat si Surui, sinabi ni Suwuji, lumabas kayong lahat. Pagkaalis ng pamilya Su, nakatayo pa rin sina Su Tianqing at Su Qian sa tabi ni Suwuji, tumingin sa kanila ang huli at sinabing, bakit hindi kayo umalis? Sinabi ni Su Qian ang totoo. Tay, nag-aalala ako kay Surui, at nag-aalala rin ako sa iyo. Labas na lahat, sabi ni Su Qian na may tuwid na mukha. Kaya, maaari lamang lumabas si Su Qian kasama si Su Tianqing nang hindi sinasadya. Halatang may nakita ang huli at tinakpan ang bibig at tumawa, hindi gaanong sinabi. Noong dalawa lang ang tao sa infirmary, sina Surui at Suwuji, ang huli ay umubo ng 2 beses at sinabi na may hindi magandang ekspresyon. Anak, walang tao dito, huwag kang mag-install. Habang si Surui ay nakahiga sa hospital bed, hindi gumagalaw. Hahayaan kitang gawin ito muli. Kinuha ni Su Waxian ang isang pares ng gunting na tukoy sa doktor mula sa mesa at direktang pinutol ito patungo sa hindi maipaliwanag na bahagi ni Surui. Gayunpaman, noong malapit nang mahulog ang gunting ni Su Waxian sa pantalon ni Surui, hindi pa rin iminulat ni Surui ang kanyang mga mata. Talaga bang natatakot ka na putulin kita? Sabi ni Su Waxian. Hindi pa rin tumugon si Surui, at tila nang hihina siya. Ngunit pagkatapos, nakita ni Suwuji ang mga goosebumps sa braso ni Surui. Humisi siya ng sarkastikong. Magpanggap ka, hahayaan kitang gawin itong muli. Sa pamamagitan nito, ang gunting ay pinutol ng walang pakundangan. Kabanata 2363. 3 baso ng alak. Sa gabi, nagtipon ang pamilya Su. Para kay Surui, ang ganitong eksena ay maaaring maglalapit sa kanya sa pamilya Su. Si Sui ay abala sa trabaho, ngunit bumalik din siya para kumain. Sayang at hindi ako nakarating sa hapon. Nakangiting sabi ni Sui, talagang nanghihinayang siya, lalo na nang malaman niyang na-deflate si Suwo. Tulad ng ibang mga alagad ng pamilyang Su, napakasaya rin ni Sui na makitang nag-aaway ang magkapatid. Ganun pa rin, umupo siya sa main table kasama sina Suwuji, Su Tianqing at iba pa, at si Su Qian ay nakaupo din. May iba pang pangunahing disipulo na nasa labas ng bayan at hindi nakarating. Gayunpaman, nakita ni Surui ang isa pang taong matagal na niyang hindi nakikita si Su Fahoa. Isang beses na nagkita ang kabanata nina Surui at Su Fahoa. At nagkaroon ng kaunting alitan. Ngunit makalipas ang 2 taon. Si Su Fahoa ay nag-eehersisyo na ng mga matatanda sa pamilya, at siya ay tumahimik ng husto at hindi na niya magawa. Isang high-profile na bagay ang lumabas at magmaneho ng Ferrari. Nang makitang muli si Surui sa pagkakataong ito, napuno ng damdamin si Su Fahoa. Nang magkita ang 2 kabanata, naramdaman niyang tiyak na wala sa pool si Surui. Sa wakas naging tiyuhin na niya ang lalaki. Matapos malaman ang katotohanan, kinailangan ni Su Fahoa na bumantong hininga ng may damdamin, ngunit tulad ni Su Qian, ang paghiling sa kanya na tawagan si Surui na uncle ay talagang imposible. Gayunpaman, kung hindi ka makasigaw, kailangan mong sumigaw. Tuhua. Halika. Suya'y sumenyas kay Su Fahoa. Bagamat si Su Fahoa ay anak lamang ng kanyang pinsan, siya ay lumaki sa punong guro ng pamilyang Su mula pa noong bata pa siya. At tinatrato siya ni Sui bilang kanya. Bukod dito, si Su Fahoa mismo ay medyo mapagkompetensya. Bagamat gusto niya ang mga racing cars, talagang kumikita siya ng pera para sa mga racing cars na iyon. Syempre, ang premise ay nakatayo siya sa mga balikat ng pamilyang Su. Dahil sa atensyon ng inner circle ng pamilyang Su at ang paglilinang mula sa murang edad, mas mataas ang status ni Su Fahoa kaysa sa ibang collateral na mga bata. Kung hindi siya tatawagin ng ibang tao na madalas maglaro sa kabisera ng Foreshao. Naglakad si Su Fahoa sa main table, ngumiti si Sui at sinabing, nagkita na ba kayong lahat?
Tumango si Sufahoa. Oo. Ang dating Surui ay isa na ngayong lumilipad na dragon. Sa simula, tinitingnan siya ng maraming tao bilang isang loach na maaaring year-okon hanggang mamatay kung gusto. Ngunit walang nakakaalam na kapag ang loach ay nagawit sa maputik na tubig sa kanyang katawan, ito ay pumutok sa isang gintong liwanag. Kung ganoon, bakit hindi mo ako tinatawag na tito? Tumawa si Suyi. May ilang itim na linya si Sufaho sa kanyang noo. Nakakahiya talaga magpalit ng bibig. Ngumiti si Surui. Wala lang, tawagin mo lang ang pangalan ko. Hindi pwede yon, sinabi ni Suyi. Nakilala mo na ang iyong mga ninuno, ngunit hindi magagawa ng iyong pamilya. Ang henerasyon ay magulo. Nakangiting sinabi ni Su Qian. Ano ang mahirap dito? Tawagan si Surui tiyuhin, at bigyan siya ng ilang baso ng alak mamaya, kailangan niyang uminom kung hindi. Pinandilatan siya ni Surui, at pagkatapos ay nakita niyang inilagay ni Sufahoa ang itim na gilid na salamin sa kanyang mukha at sinabing, Tito. Konting effort. Nagtawanan ng mga tao sa paligid nang makita nila ito, at masaya ang kapaligiran sa buong bulwagan. Maliban sa bagong taon, ang aming pamilya ay halos walang pagkakataon na magsama-sama tulad nito. Tinabi ni Suyi nang may damdamin. Ang mga bata ay lumaki na at nagiging mas abala at mas abala. Suwaksien tumango siya nang walang sinasabi. Lahat tayo ay tumatanda na, at wala tayong sapat na lakas para sa maraming bagay. Tinabi din ni Su Tianqing. Panahon na para simulan ang pagbibigay ng mga bagay sa kanila. Matapos marinig ito, natigilan ang ekspresyon ni Su Qian, habang nakangiting sinabi ni Su Rui. Ang ibang mga pamilya ay kumakapit sa kapangyarihan at ayaw itong palayain, mabuti pa, abala sa kapangyarihan sa iyong mga kamay ilabas mo ito. Ito ay mahalaga, nagsalita si Su Yaoguo. Kailangan pa ring magkaisa ang pamilya, ngunit Tianqing, hindi mo kailangang pabayaan ito ng maaga. Nang sabihin ito ng matanda, napakasimple ng usapin. Nawala na rin ang puso ni Su Qian, at talagang nagmamadali siyang pumalit ngayon, wala pa siyang how about mental preparation. Ang bagay na ito ay panandaliang tinalakay para sa ilang mga salita. At kahit na ito ay nabaligtad, si Su Qian ay bata pa, at kahit na siya ay napakamaparaan, siya ay kulang pa rin sa karanasan ng pagiging mag-isa. Gayunpaman, ang paksang sinabi ni Su Tianqing ay nagparamdam kay Su Rui ng pressure. Tiningnan niya ang kulay abong buhok ng matanda at ang mga kulubot sa mukha ni Su Wuji at ng iba pa. At hindi niya maiwasang makaramdam ng isang uri ng pakiramdam sa kanyang puso. Ito ay hindi maipaliwanag na maasim. Ang oras ay palaging tumatakbo sa buong bilis ng walang awa. Ang mga tao ay palaging tatanda, ngunit ang salitang pagtanda ay napakalupit. Mabilis ang pag-inom at pagkain. Pagdating nila, ordinaryong lutong bahay lang ang mga ito, at hindi masyadong malaki ang porsyon. TG. So ay palaging sumunod sa prinsipyo ng kasipagan at pagtitipid, at determinado siyang huwag sayangin ang mga ito. Kung ang mga aristokratikong pamilyang iyon na nakasanayan na kumain ng mga masasarap na pagkain mula sa bundok at dagat, ay makikita na ang pamilyang Su ay kumakain lamang ng ganitong uri ng pagkain, malamang na masira ang kanilang mga baso. Siyempre, kahit na ang mga pagkain ay karaniwan, ang alak ay sapat na mabuti. Tifetian Motay ang paborito ng matanda. Halika, para ipagdiwang ang pagkilala ni Su Rui sa kanyang mga ninuno, mag-toast tayo. Aktibong sabi ni Su Yi. Tumayo ang lahat at ininom itong baso ng alak sa Su Rui. Medyo excited din ang huli at ininom ang alak sa baso niya. Ang mga espiritu ay malakas at maanghang, ngunit ang aftertaste ay sobrang malambot. Ito ang lasa, ngunit din ang mood. Si Su Yi, na siyang panauhing host, ay hindi kaagad umupo. Pagkus ay muling napuno ang sarili, pagkatapos ay itinaas ang tasa at sinabi, ang kabanatang ito ay 2 tasa, sa palagay ko dapat nating igalang ang isang tao ng sama-sama. Kanino? Sa mata ng maraming tao, gusto ni Suyi na i-toast nila ang baso ng alak na ito sa matanda, na siyang kaugalian din ng bawat pagtitipon. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila medyo naiiba. Dahil, sinabi ni Suyi, ang tasang ito, iginagalang namin si Su Rui. Igalang si Su Rui. Itinaas ni Suyi ang katayuan ni Su Rui sa napakataas na antas.
Ang dahilan kung bakit ko iginagalang si Surui ay hindi dahil sa kanya kung gaano kalaki ang nagawa ng matandang pamilyang Su. Ngunit kung gaano kalaki ang nagawa niya para sa bansang ito. Tumingin si Isoye sa audience at sinabing, "Siguro hindi mo kilala si Surui. At marahil ang impormasyon na mayroon ka at ako ay hindi pantay. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na sa tinatawag na mapayapang panahon na ito, mayroon pa ring maraming tao na gumagamit ng kanilang buhay ay tahimik na nagbabantay sa bansa, hindi mahalaga kung nakasuot pa siya ng uniforming militar o hindi." Matapos marinig ito, nagsimulang lumitaw ang isang seryosong kapaligiran sa bulwagan. Sinabi ni Suyi, "Hindi ako nababahala, at hindi ko sinasadyang itaas si Surui." Sabi, ibinaling niya ang kanyang mukha at tumingin kay Surui. "Surui, naaalala mo ba kung ilang beses kang nasaktan? I mean sa battlefield." Napangiti si Surui at sinabing, "Hindi ko rin maalala, dapat marami." Ang kanyang sinabi ay magaan, ngunit ang bilang ng mga nasugatan ay napakarami upang matindaan. Gaano kakilig ang proseso? Ilang beses siyang lumakad sa gilid ng buhay at kamatayan. Kaya, sana ay igalang mo si Surui, ang mga panganib na pinagdaanan niya ay para sa iyo lahat, na dapat mong ipagpasalamat. Sabi ni Suyi. Ito ay halos katumbas ng isang utos. Hindi nakadalaw si Suyi sa seremonya ng hapon ng pagkilala sa kanyang mga ninuno at pagbabalik sa kanyang mga ninuno, ngunit kailangan niyang gumamit ng sarili niyang paraan para pasayahin si Surui. Hindi alam ni Suyi kung taos-pusong tinatanggap ng lahat sa pamilyang ito si Surui. Ngunit, hindi mahalaga kung taos-puso ka o hindi ka dapat gumawa ng hadlang para kay Surui. Tinutulungan ni Suyi si Surui na i-level ang mga internal obstacle. Malalim na nauunawaan ni Surui ang kahulugan ng pagkilos na ito, kaya ngumiti siya kay Suyi. "Pangalawa kapatid, mabuti ang hangarin mo." Umiling si Suyi, pagkatapos ay sinabi niya sa mga tao. Kabanata 2 tasa, iginagalang namin si Surui. Nang matapos siyang magsalita, pinangunahan niya itong inumin lahat. Si Suyi ang ikalawa at pangatlong henerasyon ng pamilyang So na tinahak ang pinakamataas at pinakamalayo sa daan patungo sa politika. At sa kanyang taas lamang malalaman kung gaano kahalaga ang mga aksyon ni Surui. Para sa bansa at sa mga tao, ang mga taong tulad ni Surui ay kailangang-kailangan. Sa makatuwid, pinasasalamatan din ni Suyi si Surui mula sa kaibuturan ng kanyang puso para sa baso ng alak na ito. Ininom din ito ni Surui, uminit ang kanyang tiyan at uminit ang kanyang puso. Ang mga miyembro ng pamilyang So na naroroon ay karaniwang alam na si Surui ay gumawa ng maraming kredito. Ngunit hindi sila malinaw tungkol sa mga detalye. Sa oras na ito, ang baso ng alak ni Suyi ay walang alinlangan na itinaas si Surui sa isang napakataas na antas, at isa rin itong mabigat na pagkilala para sa kanya. Ang mga taong nakaupo sa paligid ng mesa ay naging interesado. At handa silang gamitin ang kanilang mga relasyon para malaman kung anong uri ng mga pinsala ang natamo ni Surui at kung gaano karaming mga laban ang kanyang nalabanan. Huwag ka nang magsalita ng iba, pagkatapos ng mga salita ni Suyi, tiyak na magkakaroon ng maraming maliliit na tagahanga si Surui sa pamilyang So. Ang kabanatang ito ay may 3 baso ng alak, igalang natin ang matanda. Ngumiti si Suyi. Sana ay malusog siya at yakapin ang anak ni Surui sa lalong madaling panahon. Anak ni Surui. Matapos marinig ito, hindi maiwasan ni Surui na isipin si Lin Aosho, at tumawa ang matanda. Pinipilit ni Suyi ang palasyo laban kay Surui sa pagkakataong ito, ngunit ang puwersa ay napakatalino kaya hindi makatanggi si Surui. Alam ni Suyi kung ano ang iniisip ng matanda. Ngunit sa panahon ngayon ang mga kabataan ay ayaw ng mga bata. At hindi natiis ng matanda na himukin si Surui, kaya sinabi ito ni Suyi. Gayunpaman, hindi nila alam na nagsimula na si Lin Aosho ng man-making exercise kasama si Surui. Walang problema. Ngumiti si Surui, nang walang pag-aalinlangan. Ang pangungusap na ito ay ang pinakamalaking pangako. Sa totoo lang, naisip na ni Surui ang mga nauugnay na sagot sa kanyang puso. Ang lahat ay para sa akin, ako ay para sa lahat, hindi ko bibigwin ang mga nagmamalasakit sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumawa ang matanda. Okay. Ayan yon. Ito ay isang taos pusong kasiyahan. Dad, nire-respeto kita.
Tsurui ay sumigaw ng, tatay, ng taos puso. Okay, okay. Tumugon si Mr. Sunang, oo, ng 3 beses na sunod-sunod, pagkatapos ay itabi ang tasa ng alak, kumuha ng mangkok ng tsaa, at nilagyan ito ng alak. Tatay, kailangan mong bawasan ang pag-inom. Nang makita ito, medyo nabalisa si Su Tianqing. Kahit na masaya ka, hindi ka makakainom ng ganito. Masyadong nakakasama sa katawan. Pero, maganda ang mood ng matanda, hindi niya mapigilan. Tianqing, hayaan mo akong mag-isa ngayon. Nakangiting sabi ni Mr. Su, tapos ininom niya lahat. Naglagay din si Surui ng isang mangkok, ngunit ang mangkok na ito ay isang sukat na mas malaki kaysa kay Mr. Su. Tay, malusog ka. Ito ay may isang uri ng mayabang at tuyo na lasa ng ulap. Pagkatapos magsalita, nilagok ni Surui ang isang malaking mangkok ng alak. Ito ang pinakamasayang inumin na nainom niya. Malusog, ito ang pinakasimpleng hiling, ngunit din ang pinakamahirap na makamit. Kabanata 2364. Paulit-ulit na pagkatalo at paulit-ulit na laban. Tsurui at ang matanda ay parehong uminom ng isang malaking mangkok ng alak. Naimpluwensyahan ng emosyong ito, ang iba sa pamilyang So ay nagpalit din ng mga bowl at pinatay silang lahat. Sa puntong ito, ang ilang mga taong may mahinang pag-inom ng alak ay agad na nahihilo. At ang pamilya So ay kailangang uminom ng maraming alak ngayong gabi. Isang mangkok ng alak ang nagpasiklab sa buong kapaligiran. Sa sandaling uminit ang utak ng lahat, mas mabilis silang uminom. Dad, dahan-dahan lang, sabi ni Surui. Okay. Dahan-dahan lang. Talagang pinakinggan ni Su Yaoguo ang mga salita ng kanyang nakababatang anak. Kinokontrol din niya ang sarili niya. Pagkatapos ng isang mangkok, nagpalit siya ng isang maliit na tasa ng alak. Sa madaling salita, gumamit lamang siya ng malaking mangkok kapag umiinom kasama si Surui. Xiao Rui, totoo ba ang sinabi mo? Tanong ni Su Tianqing. Ano? Saglit na hindi nag-react si Surui, namumula ang kanyang mukha, at halatang gumana ang alak. Siyempre kung gusto mo ng anak. Sinabi ni Su Tianqing, hindi mo alam kung gaano kabalisa ang ating ama. Ubo-ubo. Si Su Yaoguo ay umubo ng 2 beses. Ako bakit ka nagmamadali? Actually, strictly speaking, bago ko gustong magkaanak, kailangan ko bang tumigil sa pag-inom ng alak sa loob ng kalahating taon? Tanong ni Surui. Aabutin ng kalahating taon para marinig ito, ngunit si Mr. Su, na nagsabing hindi siya nagmamadali, ay paulit-ulit na iwinagayway ang kanyang mga kamay. Hindi, ito ay lubos na hindi kailangan, at ang alak ay makakadagdag sa saya. Panipi. Alak para idagdag sa saya. Tulong ano? Napakakapal ng balat ni Surui kaya napahiya siya sa sinabi ng matanda. Hindi niya napigil ang sabihin, Tay, hindi mo ginagalang ang matanda. Walang galang sa matanda. Sa buong pamilya ng So up at down, natatakot ako na si Surui lang ang maglalakas loob na magsabi nito. Gayunpaman, hindi man lang nalungkot ang matanda, sa halip ay hinawakan niya ang kanyang mga palad at tumawa. Ngumiti si Su Tianqing at sinabi, Xiao Rui, hindi ka maaaring maging malaki o maliit sa aming ama. Walang pakialam ang matanda, nagkatinginan sina Su Wuji at Su Yi, nakita nilang dalawa ang kahulugan sa mga mata ng isa't isa. Ang matanda ay hindi tumawa ng ganoon kasaya sa loob ng maraming taon. Kung patuloy na bubuti ang kalooban ng matanda, tiyak na bubuti ang kanyang pisikal na kondisyon. At ang pag-asa na ito ay maaari lamang aipin sa Surui. Pagkatapos magbigay galang sa matanda, itinaas ni Surui ang tasa at sinabi kay Su Wuji. Kuya, iginagalang kita. Tumawa si Su Wuji, ngunit hindi kinuha ang tasa. Nagtaas ng kilay si Su Tianqing, at sinundot niya si Su Wuji. Bakit? Aling nerve ang mali na naman? Hindi pa rin nagsasalita si Su Wuji. Sa pagkakataong ito, napansin ng mga tao sa katabi nilang mesa ang nangyayari dito at tumahimik. Ang bulwagan na kanina lang maingay ay nakakarinig ng mga karayom na tumutulo. Anong nangyari? Sinong suwak siya ng kumanta nito? Ano ang gusto mong gawin? Hindi napigilan ni Surui na itaas ang kanyang kilay, huwag magbigay ng mukha sa publiko. Okay lang kung gusto mong inumin ko itong baso ng alak. Bahagyang sinabi ni Suwo.
Kung gayon, kailangan mong ipaliwanag sa akin, ano ang problema sa pangungusap na slot, sa hapon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling nagtawanan ang buong bulwagan. Maging ang matanda ay hindi napigil ang tumawa, at si Suyi ay napaluha ng tumawa. Pinag-isipan niya iyon at naisip niya na napaka-excited. Hindi niya nakita ang eksenang iyon noong hapon. Si Surui ay hindi tumawa, ngunit same time na sinabi. Sa totoo lang, sa aking puso, iyon ay isang palayaw. Isang palayaw. Muntik na akong masukan ng dugo. Oo, ito ay isang palayaw. Bahagyang ngumiti si Surui. Marahil ay pareho ang ibig sabihin ng mahal. Mahal. Nagtawanan na ang mga tao sa paligid ng mesa sa buong lugar. Hindi ito para magpakunot noo si Su Waxian, malinaw na para pagtawanan siya. Napangiwi si Su Wuji, at mabilis ang kanyang reaksyon. Kung gayon bakit hindi ko nakikitang sinasabi mo ito sa matanda? Paf! Pagkatapos marinig ito, maraming tao ang nagluwa. Hayaan ni Surui na tawagin ang matandang lalaki na, slot. Halika na. Nukulit. Nagsalita na ang matanda, ngunit ito ang sinabi niya kay Su Wuji. Ngumiti si Surui at tumugon. Kuya, paano ko tatawagan ang aking ama ng ganito? Ito ang aking eksklusibong pangalan para sa iyo, at ikaw lamang sa buong pamilya ang maaaring maging karapat-dapat sa pangalang ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling nagtawanan ang mga manunood. Si Su Wuji, na palaging nasa taas ng lupa, ay naging target na ng malls tiyahin ni Surui. Halos lahat ng miyembro ng pamilyang Su lahat sila ay nasa mabuting kalooban. Noong nakaraan, kapag silang dalawa ay nag-aaway, si Suwoo ay halos manggenguna, ngunit ngayon, unti-unti siyang natatalo at mas mababa ang panalo. Kuya, sa tingin ko ay maaari mo ring inumin itong baso ng alak. Umiling si Isoyi at ngumiti. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari kay Surui. Biglang naramdaman ni Suwuji na ang batang ito na si Surui ay lalo siyang nawala ng katiyakan. Kalimutan mo na to, uminom ako. Itinaas niya ang baso niya at sabay-sabay na uminom. Ininom din ito ni Surui kasama niya. Napakasarap ng basong ito ng alak. Puntahan mo ang iyong pangalawang kapatid. Sumimangot si Isuwuji. Obviously, hindi na niya kayang hawakan si Surui. Nang makita ang ekspresyon ni Suwuji, muling nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ikalawang kapatid, igalang kita. Sabi ni Surui na may kasamang toast. Hindi sapat ang toast lang, may sasabihin ka. Tumawa si Suyi. Siya ay kapareho ni Suwuji, at hindi niya itinaas ang tasa. Pangalawang kapatid, sana'y nag-isip sandali si Surui, ngunit sinabi pa rin niya, naging maayos ang lahat. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, kapag nagsusulat ng mga pagbati, ang dalawang madalas na nakasulat na mga pangungusap ay mabuting kalusugan at magandang kapalaran. Ngunit ang dalawang bagay na ito ay madaling sabihin, ito ang pinakamahirap gawin. Napaka-komplikado ng mundo at maayos ang lahat, gaano ba ito kahirap? Umaasa ako. Tumanggo si Suyi, at nang ilagay niya ang tasa sa kanyang mga labi, sinabi ni Surui, huwag masyadong high pressure ang iyong sarili. Talagang nagmamalasakit ang pangungusap na ito, ipinikit ni Suyi ang kanyang mga mata at ininom ang baso ng alak na ito. Ibinaba ang baso, namumula na ang kanyang mukha dahil sa alak, at sinabi niya kay Surui, ganyan din para sa iyo. Hindi ko masyadong pinipilit ang sarili ko, dahil pressure lahat na darating sa akin. Ngumiti si Surui. Kaagad pagkatapos, gustong igalang ni Surui si Su Tianqing. Ate, salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa lahat ng oras. Alam kong masyadong nakakatakot na magpasalamat, ngunit kailangan ko pa ring sabihin ito. Sabi ni Surui at ininom ito. Noong nakaraang panahon, galit na galit si Su Tianqing dahil binubuli si Surui. At umiyak siya sa tuwa nang bumalik si Surui sa pamilya. Ang kanyang galit, ang kanyang kagalakan, at ang lahat ng kanyang emosyon ay pareho sa nauna. Ang mga nakababatang kapatid na lalaki na hindi kailanman nagkita sa loob ng higit sa 20 taon ay mahigpit na pinagsama. Maraming nagawa si Su Tianqing para kay Surui. Ngunit hindi siya kailanman humingi ng anumang kapalit. Marahil ito ang pag-ibig ng dugo na mas makapal kaysa sa tubig, ang pinakakahanga-hangang koneksyon sa mundo. Hindi na muling umiyak si Su Tianqing sa pagkakataong ito. Okay, madalas akong uuwi para kumain sa hinaharap, at hihinto ako sa pananatili sa mga hotel pagdating ko sa kabisera, manatili na lang sa bahay.
Okay, sister. Tumango si Surui, at ang payo at pag-aalala ni Su Tianqing ay nagpainit sa buong katawan ni Surui. Sa hindi inaasahan, sa oras na ito ay nanunuya si Su Waxi. Siyempre kailangan kong manatili sa isang hotel, ngunit hindi ako maaaring makipag-date sa isang babae sa bahay. Pinigyan siya ni Surui ng galit na tingin at hindi nag-abalang makipagtalo kay Su Waxi. Pagkatapos magbigay galang kay Su Tianqing, tumayo si Surui at sinabing, "Tay, pumunta ako sa ibang mesa para mag-toast." Ang mga salitang ito ay nagpasaya sa matanda, ngunit sinabi pa rin niya, ang lahat ba ng mga kamag-anak sa pamilya ay magkakilala? Gusto mo bang ipakita ulit sa'yo ng kuya mo? Kinagat ni Suuji ang kanyang mga labi. Hindi ko kukunin ang batang ito. Sa oras na ito, sumingit din si Suchian, nakangising sabi niya, "Lolo, hindi mo ba alam na tumakas ang tatay ko kaninang hapon, o dinala ko si Tio Su para malaman ang lahat?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinagbili siya ng kanyang anak, hindi napigilan ni Suwoo na mapatingin kay Suchian, at pagkatapos ay sinabing, "Bumalik ka at kopyahin ang lahat ng aklat na hiniling kong basahin mo kamakailan." Agad na nagpout si Suchian. "Tay, hindi na ako nag-aaral sa elementarya. Hindi ko inaasahan na si Su Waxian ay magiging mas malakas kaysa kay Surui kapag ginawa niya ang kutsilyo." Patuloy siyang nakatitig sa kanyang anak. "How dare you protest?" Pagkatapos ay kopyahin ito gamit ang isang brush. Si Suchian ay hindi nang ahas na magsalita. Ibinaba ni Surui ang tasa. "Hoy, Su Waxian, tao ka pa rin ba? Posible bang ipakita mo lamang ang iyong prestihiyo sa iyong anak na babae? Nakakahiya ba?" Su Waxi feeling suffocated, paimpol niya itong ininom muli, ito ay isang baso ng boring wine. Tinapik ni Surui si Suchian sa balikat. "Pamangkin, hindi mo kailangang makinig sa iyong ama. Si uncle ang magpapasya sa bagay na ito para sa iyo, kaya hindi mo na kailangan pang kopyahin ang libro." Hindi napigilan ni Suchian ang pagtawa at pag-iyak. "Kailangan ko bang magpasalamat sa iyo? Tiyuhin." Matagal niyang kinaladkad ang salitang, "Uncle." "Chian, samahan mo si Surui na mag-toast." Nakangiting sabi ng matanda. Tulad ng iniutos, sabi ni Suchian, nagkusa na kumuha ng bote ng alak, at lumabas na magkatabi kasama si Surui. Nakita ng mga miyembro ng pamilyang Su sa paligid na si Surui ang nagkusa na mag-toast, at nakaramdam sila ng kaunting kakaiba, at maging ang ilang mga tao sa mas mababang hanay ay nambobola. Si Surui ay nakakasilaw at nakakasilaw sa nakalipas na 2 taon. Ngayon ay nakabalik na siya sa pamilya sa isang high-profile na paraan. Siya ay labis na pinahahalagahan ng matanda. Ngunit wala siyang kahit katiting na pagmamalaki. Sa halip, maaari siyang gumawa ng inisyatiba upang gumawa ng isang toast. Ito ay simpleng matinding kahinhinan. Hindi mo maiwasang makaramdam ng kasiyahan sa isang kabataang tulad nito. Si Surui ay umiinom ng maraming alak, bawat tasa ay taos puso, at bawat tasa ay puno ng alak. Sa huli, kahit si Suchian ay kinailangan siyang suportahan para halos hindi mapanatili ang kanyang balanse. Yumuko si Surui mula sa isang mesa, na nagpapasaya sa halos lahat. Masaya rin siya, nakabuka ang bibig niya, pero hindi niya ito isinara. Lumingon si Surui, 1 oras na ang lumipas, at lubos din niyang pinalakas ang kapaligiran ng buong bulwagan. Maraming umiinom si Surui, sabi ni Suchian. Tinulungan niya si Surui sa main table, at ang huli ay umupo sa upuan, namumula ang mukha nito. Sa oras na ito, inangat ni Suuji ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. "Anak, ang galing mong uminom." Nakangiting tinapik ni Surui ang mesa, at nang magsalita siya, tila nanigas ang kanyang dila. "Masaya ako ngayon, maaari kang uminom hanggat gusto mo." "Talaga?" sabi ni Su Waxian. Siyempre, si Surui ay tila umiinom ng marami. Kaya, personal na binuksan ni Suuji ang isang bote ng alak, kumuha ng 2 mangkok, at pinuno ang mga ito. "Wala akong masyadong nainom ngayong gabi." Sinabi ni Suuji, "Halika, inumin mo muna ako. Kaya pala naghihintay ka dito." Tumawa si Surui, at hinampas ang mesa ng may pagmamalaki. "Halika, gawin natin. Kung sino ang mabagal uminom ay ang apo." Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya talaga ang bowl at uminom ng 2 lagok. Kung sino ang mabagal uminom ay ang apo. Hindi inaasahan ni Suuji na talagang gumawa ng ganoong hakbang si Surui.
Nang ilagay ni Surui ang mangkok ng alak na nakabaligtad sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mangkok ng alak ay inilagay lamang sa kanyang mga labi. Hinampis ni Surui ang mesa at pagkatapos ay itinuro si Su Wufen na tumatawa. Apo, ikaw ang tinutukoy ko. Kabanata 2365. Ang pinakamahalagang suporta. Ang kamahalan ni Su Wuji ngayon ay ganap na napawi. Gusto niyang maghukay ng butas para kay Surui sa dulo, ngunit sa huli ay ibinaon niya ang kanyang sarili dito. Nabuhay ng ilang dekada, si Su Wuxian ay hindi kailanman napagalitan ng sinumang nagtuturo ng kanyang ilong sa kanyang apo. At ngayon lang ginagawa ni Surui. Sa totoo lang, masyadong umiinom si Surui, kung hindi, imposibleng magsabi ng ganoong kabanges na pangungusap. Ito ay bihira, ang reaksyon ni Surui ay maaaring napakabilis. Ang kapaligiran sa bulwagan ay buhay na, ngunit sa pagkakataong ito ay angat na ng tawanan ang bubong, at marami pang ang mga tao ang nagyaya para kay Surui. Kaya lang, masyadong mataas ang status ni Su Wuji sa pamilyang Su, at iginagalang siya ng lahat. Hindi tulad ni Surui na kayang matangos ang ilong para pag-alitan ng apo, nakakagaan ng loob. Malakas daw at duwag ang alak. Kung ito ay normal. Ang mga miyembrong ito ng pamilyang So ay maaaring manatiling matino at tiyak na hindi gaanong magsasalita. Gusto man nilang tumawa. Kailangan nilang magpigil. Pagkatapos ng lahat, apo, ang dalawang salitang ito ay madalas na itinuturing na mga pagmumura. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Direktang kinausap ni Surui si Su Wuxian hindi alintana kung ito man ay malaki o maliit. Na naging dahilan upang makaramdam sila ng labis na kasiyahan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga taong ito ay uminom ng maraming alak. At ang alak ay maaaring magdagdag sa kasiyahan, kaya nagkaroon ng isang alon ng palakpakan. Mas mataas ang alon. Tumagal ito ng ilang minuto, at hindi ibig sabihin na huminto. Ang mukha ni Su Wuji ay naging asul at puti, at siya ay naging mas walang magawa. Hindi niya alam kung anong mga salita ang gagamitin para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Maging si Su Qian ay hindi na nakatiis, ibinaon niya ang kanyang ulo sa mesa, nanginginig ang kanyang buong katawan sa kakatawa. Umiling din si Mr. Su at hindi napigil ang matawa. Kahit na ang seniority ng pamilya ay nagulo sa mga salita ni Surui, ang matanda ay nasa napakagandang mood. Si Su Wuji ay nagkaroon ng malaking kahihiyan ngayong gabi, ngunit tila wala siyang masamang pakiramdam. Gayunpaman, pagkatapos ng malaking mangkok ng alak, umiga din si Surui sa mesa, gusto siyang hikayatin ni Su Wuji na magkaroon pa ng ilang mangkok kasama si Surui, ngunit ngayon kahit gaano pa sila sumigaw, hindi tatanggapin ng lahat. Yung lalaking nagpapanggap na bawang. Galit na sabi ni Su Wuxian. Qian, tulungan mo si Surui pabalik. Sinabi ni Su Tianqing, pumunta ka lang sa kanyang silid. Kwarto ni Surui. Mayroon na siyang sariling bahay sa compound ng pamilya Su. Ang bahay ay hindi malaki, ito ay isang napakaliit at napakagandang bakuran, at sa loob nito ay 2 silid tulugan at isang sala. Ngunit hindi pareho ang ibig sabihin nito. Mula ngayon, maaari na niyang tunay na angkinan ang lugar na ito. Paano tinawag ni Su Wuji si Surui dati? Ang huli ay tila mahimbing na natutulog at hindi tumugon, ngunit nang sabihin ito ni Su Tianqing, agad na nabawi ni Surui ang kanyang lakas, tumayo, at sinabing, okay. Saan ang bahay ko? Sa pagtingin sa eksenang ito, halos mamatay si Su Wuxi sa galit. Ang kargamento na ito ay masyadong magkatulad. Sa anumang kaso, kapag nakaharap si Surui, si Su Wuxian, na siyang nakatatandang kapatid, ay hindi gustong mahanap ang kanyang lugar ngayong gabi. Umiling si Suyi at tumawa saglit, pagkatapos ay hinawakan ng baso kasama si Su Wuji at sinabing, halika, kuya, sasamahan kita sa pag-inom. Hindi ko inaasahan na ang katawan ni Surui sa oras na ito ay nanginginig ng mahina, nahulog siya sa isang tabi. Mabilis ang mga mata ni Su Qian at mabilis ang kanyang mga kamay, at hinawakan niya ito. Ibabalik ko siya sa kwarto niya, sobra talaga siyang nainom ngayon, sabi ni Su Qian. Galit na sinabi ni Su Wuji. Hayaan mo siyang mawala kaagad sa aking mga mata. Sa sandaling sinabi niya ito, muling humagalpak sa tawa ang bulwagan. Si Surui ay tinulungan ni Su Qian, na nagsabing, ang labis na pag-inom ay makakasakit sa iyong katawan. Minsan, wala lang. Pagkasabog pa lang ay nalipad na rin ang kalasinggan, ngunit halatang walang kabuluhan ang mga yabag.
Matulog ka na pagkatapos maligo. Walang magawang umiling si Suchian. Tinulungan niya si Surui na pumasok sa silid. At si Suchian ang naglagay ng tubig sa kanyang sarili. Sa oras na ito, nakatingin sa maulap na banyo, hindi niya maiwasang isipin ang pagkakataong nangyari kay Surui sa banyo noong nakaraang pagkakataon. Namumula ka kapag iniisip mo ito. Pwede ka nang mag-shower. Inalis ni Suchian ang kanyang magulong iniisip at sinabi. Si Surui ay nakatingin sa silid, hinawakan ang windowsill, hinawakan ang muebles, at umiling. Hindi ko inaasahan na magkakatotoo ito. Oo, nagkatotoo. Nakangiting sabi ni Suchian. May umambunding tubig na tumataas mula sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa katunayan, ang ikatlong henerasyon ng Kabanata 3 ng Pamilyang So ay malinaw na hindi kasing husay ng ikalawang henerasyon ng Kabanata 2. Ipaparamdam nito sa ilang matandang magkaribal na ang Pamilyang So ay walang sapat na tibay. Gayunpaman, ang pagdaragdag ng Surui ay bumubuo sa pagkukulang na ito. Ang kanyang edad ay ang ikatlong henerasyon ng kabanata, ngunit siya ang pangalawang henerasyon ng kabanata, isang perpektong link sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Maligo ka na at magpahinga ng maaga, at tawagan mo ako kung mayroon ka. Itinulak ni Suchian si Surui, na nakakaramdam ng emosyonal, sa banyo, habang naglalakad siya papunta sa maliit na silid. Sa sala, nakaupo sa sofa, at hindi umalis. Medyo nag-aalala pa rin siya, at marahang isinara ni Suchian ang pinto pagkatapos maligo si Surui at ligtas na nakahiga sa kama. Ang buwan ay kasing lamig ng tubig. Nakahiga si Surui sa kama nang marinig niya ang pagsara ng pinto at mahinang bumaantong hininga. Di nagtagal, sa ilalim ng impluwensya ng alkohol, nakatulog siya ng mahimbing. Kabanata kinaumagahan. Nang sumikat ang araw, nagising si Surui. Hindi ko alam kung bakit. Mula nang magsanay ng 7 galaw na itinuro ni Sito Yuankong. Naramdaman ni Surui ang kanyang paghihinagpis. Ang bilis ay naging mas mabilis, tulad ng dati, kung uminom ako ng ganito, natatakot ako na kailangan kong matulog ng isang buong araw. Bukod dito, ito pa rin ang kaso kapag si Surui ay nagsasanay lamang ng unang 2 paggalaw, kung ang lahat ng 7 paggalaw ay matagumpay na nasanay, magiging Diyos ba siya ng alak? Pagkatapos lamang nahugasan ang kanyang mukha, lumabas si Surui sa kanyang eksklusibong patio. Umagang umaga. Walang tao sa bakuran ng Pamilya Su. Paminsan-minsan ay nakakasalubong ni Surui ang ilang tao sa kalsada. At lahat sila ay ngumiti at tinawag siyang tito, at nagpalitan ng ilang salita. Mula sa simpleng ngiti na ito, ramdam ni Surui ang malalim na pagiging palakaibigan. Talagang kakaiba ang pamilyang ito sa ibang pamilya. Hindi nagtagal. Dumating si Surui sa maliit na patio ng Sito Yuankong. Ang matandang lalaki ay lumabas upang maglakbay sa buong mundo at maaaring hindi na bumalik. Ngunit pinanatili ni Su Yaoguo ang kanyang bakuran sa dati, at paminsan-minsan ay hinahayaan ang mga tao na pumasok upang linisin ito, isang beses. Naalala pa ni Surui kung paano siya natabunan ng alikabok sa bakuran noong panahong iyon, at hindi niya napigil ang matawa. Sa pagbabalik tanaw, tila hindi pa ganoon kalayo mula ngayon, ngunit maraming bagay ang nangyari sa gitna. Kung titingnan ng sira-sirang bakuran, parang habang buhay na lang ang lahat. Senior. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon na makita kang muli sa buhay na ito. Tumingin si Surui sa maalikabok na batong kama at mahinang nagsalita. Na may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga salita. Walang sumagot sa kanya. Tahimik ang kalangitan, maliban sa mahinang simoy ng hangin. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang isang tao ay patuloy na humihinto sa buhay, at walang nakakaalam kung sila ay muling lilito. Matagal na tulala si Surui sa bakuran bago maingat na isinara ang pinto. Sa ilang kadahilanan, naging napaka-emosyonal ni Surui kamakailan. May mga nagsasabi na ito ay tanda ng pagtanda. Hindi bale na. Tiningnan muli ni Surui ang maliit na patio mula sa siwang ng pinto. Umaasa siyang sa susunod na pagpunta niya rito ay muli niyang makikita si Sito Yuankong na nakaputing damit. Gayunpaman, matutupad ba talaga ang hiling na ito? Narinig din ni Surui na kapag nalaman ng maraming master na magwawakas na ang kanilang buhay, pipiliin nilang maglakbay sa buong mundo, at tingnan ang malaking ilog at bundok na ito, baka makuha nila itong muli sa proseso. Anong pakiramdam?
Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay malamang na hindi makagawa ng anumang karagdagang mga tagumpay, at lahat sila ay mamamatay sa kalsada ng paglalakbay sa buong mundo. Hindi alam ni Surui kung umalis si Sito Yuan Kong sa patio ng pamilyang Su dahil nalalapit na ang kanyang deadline. Ngunit ang alam niya ay isa itong matandang lalaki na may kalahating pagmamahal sa kanya ng guro, napakalumang. Pagbalik sa restaurant, nakahanda na ang almusal. Gayunpaman, dahil masyado pang maaga, kahit ang matanda ay hindi pa dumarating. Pinuno lang ni Surui ang isang mangkok ng multigrain na sinigang at nagsimulang kumain ng adobo. Ang tiyan na nasugatan ng alak, na binalot ng mainit na lugaw, ay nakaramdam ng matinding init. Ang ganitong uri ng payak na buhay ay talagang maganda. Ang pagiging makakain ng maayos at manamit ng mainit ay isang uri ng kaligayahan. Pagkatapos kumain, pumunta si Surui sa kwarto ng matanda para makipag-chat sa kanya, pagkatapos ay humanap ng kotse at umalis sa compound ng pamilya Su. Sa araw na siya ay bumalik, nagdulot siya ng matinding kaguluhan sa pamilya Su, at maging ang pamilyang Su Mingli ay pinalayas. Para naman sa ama ni Su Mingli, siguradong hindi siya makukontento. Pero sinabi rin ni Su Wuji na darating siya para humingi ng tawad ng personal. Oo, pwede namang humingi ng tawad, pero hindi na mababawi ang desisyong mapatalsik sa bahay. Gamaan ang pakiramdam ni Surui nang dumating ang nakatatandang kapatid na ito upang panasan ang kanyang puwet. Tinitingnan ng lalong maliit na compound ng pamilyang Su sa rearview mirror, seryosong sinabi ni Surui. Nakakatuwa na nandito ka. Pag-alagala sa iyo sa mundong ito, kapag ikaw ay nag-aagawan sa pulang alikabok, ano ang mas mahalaga kaysa sa pamilyang matatag na nakatayo sa likuran? Ang kakayahan ni Surui na ibaon ang kanyang ulo at sumugod pasulong ay malapit na nauugnay sa kanyang malakas na likuran. Habang nagmamaneho, iniisip ang sitwasyon kahapon, parang panaginip pa rin si Surui. Oops! Si Chin Ranlong ay natutulog ng iyangat ang kubrekama at malakas siyang sinipa sa puwitan. Mahal kong kapatid, anong ginagawa mo? Pumalik ka mula sa Switzerland kahapon, at narito ka para pahirapan ako ngayon. Tinakpin ni Chin Ranlong ang kanyang puwitan na may hitsura ng hinaing. Ang lalaking ito ay nakasuot ng isang pares ng maliit na shorts at hindi nahihiya. May isang tao lamang na matatawag na kapatid na babae ni Chin Ranlong. Chin Yueran. Sa oras na ito, nakasuot siya ng long sleeve na t-shirt na ang laylayan ng t-shirt ay nakasuksok sa high-waisted jeans. Ang pares ng walang kapantay na mahabang binti at high-waisted na pantalon ay lumikha ng isang malakas na epekto sa paningin. Sa kasamaang palad, gusto ng lahat ng lalaki ang mahabang binti ni Chin Yueran, maliban kay Chin Ranlong. Lumaki, hindi niya alam kung ilang beses siyang sinipa ng mga binti ni Chin Yueran. May mabigat na anino sa puso ko. Anong oras na, hindi ka pa rin bumangon? Bumangon ka na at kumain. Sabi ni Chin Yueran. Ngayon, baligtad ang mukha niya, hindi nakatali ang buhok, bagkus nakapusod lang at nakatali sa likod ng ulo, mukhang malinis at maayos. Maging si Chin Yueran, na walang makeup, ay may maselang mukha na sapat na upang patayin ang karamihan sa mga babaeng bituin. Si Chin Ranlong ay mukhang naagrabyado sa kanyang relo, at sumigaw. 6:00 pa lang. Gayunpaman, si Chin Ranlong, na labis na takot sa kanyang kapatid mula pagkabata, sa wakas sa ilalim pa rin ng pamimilit ni Chin Yueran, bumangon siya. Kung hindi niya ito kayang bilhin, tiyak na magdadala si Chin Yueran ng isang malaking palanggana ng malamig na tubig at ibubuhos ito sa kama. Sa hapagkainan, umiinom na ng lugaw si Mr. Chin. Nang makita niyang pumasok ang kapatid ni Chin Yueran, nakangiti niyang sinabi, Yueran, bakit hindi ka natulog sandali? Umiling si Chin Yueran at ngumiti. Lolo, hindi pa nababaligtad ang jet lag. Napuno ng kalungkutan at galit ang mukha ni Chin Ranlong. Bahala ka na hindi mo nalampasan ang jet lag, bakit kailangan mo akong hilahin? Tayo. Kung hindi ako matutulog, hindi ka rin matutulog. May dominanteng sinabi si Chin Yueran. Nasanay na si Mr. Chin sa slapstick sa pagitan ng magkapatid sa loob ng maraming taon, at wala siyang pakialam, nakangiti niyang sinabi, bumalik si Surui kahapon. Kamay ni Chin Yueran naputol ang mga chopstick.